Good morning everyone! Natin po muling pag-aaralan ang Jesus name above all names. Makikita din po sa Faith and Works page 72-73. It's January 18 entitled One that is mighty to save. Sino po ba itong kaisa-isang makapangyarihang makakapagligtas sa atin? Zephaniah 3 verse 17, The Lord our God in your midst, the mighty one, will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. So ang ating Panginoong Diyos ay nasa ating harapan. Siya, sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos natin ay kikilos para sa atin. Now you may cling to your righteousness, and you may think that you have tried to do about right, and that after all you will be saved in doing this. You cannot see that Christ does it all. I must repent first. Some say, I must go so far on my own without Christ, and then Christ meets me and accepts me. So maraming tayong mga tao, minsan inisip natin na kailangan ko pang umalis, kailangan ko pang maipakitang mabuti ako bago ako tanggapin ni Kristo. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, come unto me, all your labor and I have heavy laden, and I will give you rest. Kailangan tayong lumapit sa Kanya. Kahit nasabihin natin na I must go so far on my own without Christ. Hindi po yun mangyayari. Hindi po tayo mababago sa sarili lamang natin. Kaya nga, kailangan nating tingnan si Kristo yung kanyang kaisa-isang isinilang ng ating Ama, mga kapatid. Hindi tayo makakagawa ng mabuti kung wala si Kristo. At kung may mga mabubuting bagay tayong nagawa, ito'y sa pamamagitan lamang ni Kristo. You cannot have a thought without Christ. You cannot have an inclination to come to Him unless He sets in motion, influence, and impresses His Spirit upon the human mind. And if there is a person on the face of the earth who has an inclination toward God, it is because of the many influences that are set to work to bear upon his mind and heart. Those influences call for the allegiance to God and an appreciation of the great work that God has done for him. So, may papakita natin dito na hindi tayo makakapag-isip na tayo lalapit sa Panginoon kung wala si Kristo na kumikilos sa atin. Hindi tayo mababago ng ating mga sariling katwiran. Hindi tayo mapapabanal ng ating mga sariling pagsisikap, sariling pagsunod, mga kapatid. And if there is a person na on the face of the earth who has any inclination toward God, ito'y dahil sa influensya ng kanyang banal na espiritu sa atin to bear upon his mind and heart. Kaya nga ang mga influensyang ito ay tumatawag sa atin para tayo makipagkasundo sa Diyos, na ma-appreciate po natin yung kanyang dakilang gawain para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Then don't let us ever say that we can repent of ourselves and then Christ will pardon. No, indeed. It is the favor of God that pardons. It is the favor of God that leads us by His power to repentance. Therefore, it is all of Jesus Christ, everything of Him. And you want to just give back to glory to God, why don't you respond more when you meet together in your meetings? Why don't you have the quickening influence of the Spirit of God when the love of Jesus and His salvation are presented to you? Sa pamamagitan ni Kristo tayo po ay napabanal. Sa pamamagitan niya, tayo po ay nagsisisi at nakikita na tayo madumi, tayo makasalanan. Tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Dahil sa ating mga sarili, hindi natin kayang magpatawad. Hindi natin kayang patawarin yung sarili natin, patawarin yung mga taong nagkasala sa atin. No, indeed. It is the favor of God that pardons. Ang awa lamang ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo yung ating pag-asa upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na magsisi at magpatawad. Kaya, kailangan lahat ng mga pagpapala o lahat ng mga papuri ay kailangan nasa kay Kristo. Everything of Him. And we want to just give back glory to God. Bakit hindi natin ito nakikita? Bakit winawala natin ito ng silbi sa ating buhay? Kapag tayo nag-uusap patungkol sa Panginoon, bakit ang tahimik natin? Why don't you have the quickening influence of the Spirit of God when the love of Jesus and His salvation are presented to you? Hindi mo ba nararamdaman, hindi mo ba nararanasan yung kaligtasan,
sa buhay natin, na paano tayo binago ng Panginoon, na paano tayo ginawa o ginamit niya. Nawa makipakita natin yung kabanalan ng Panginoon. It is because you do not see that Christ is first and last and best, and Alpha and the Omega, the beginning and the end, the very author and finisher of our faith. You don't realize this, and therefore you remain in your sins. Why is this? It is because Satan is here, wrestling and battling for the souls of human beings. He casts his hellish shadow right outward our pathway, and all that you can see is the enemy and his power. So kaya pala mga kapatid, na hindi natin nakikita at hindi natin nararamdaman na tayo ay binago ng Panginoon dahil atin pong tinitingnan ang ating sarili. At ang kaaway ay laging nagsisikap na tayo ay mabihag niya sa kasalanan. Kaya nga, hindi kasi natin ginagawang first and last and best si Kristo. Kaya wala tayong nakikitang pagbabago sa ating buhay. Nawa, itakwil natin ang kaaway sa pamamagitan ng pagtingin kay Kristo na siyang nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Look away from His power to the one that is mighty to save to the utmost. Why doesn't your faith flow through the shadow to where Christ is? He has led captivity captive and given gifts unto men and women. He will teach you that Satan claims every soul that does not join with him as his property. So tayo po ay mga property ng Panginoon. Kailangan tayong tumingin sa Kanya na dakilang makapagliligtas sa mga makasalanan, sa mga lugmok ang puso. Kaya bakit hindi pa natin maipakita ang ating pananampalataya through the shadow to where Christ is, kung nasaan si Kristo? Bakit hindi natin panghawakan ang kanyang mga pangako na para ito sa atin? Tayo ay pag-aari ng Panginoon at kailangang magpagamit tayo sa Kanya. Atin pong reflection sa buhay natin ngayon, what in my life is preventing me from taking a sustained, consistent look at Jesus? What is the devil using to distract me from God? So wag po nating hahayaan na yung mga bagay sa mundong ito, yun yung magpapadistract sa atin na mailayo yung ating atensyon sa Panginoon. Ito yung sinisikap ng kaaway na yung ating isipan ay mawala sa pag-iisip sa Diyos. Sa buhay natin ngayon, sino ang nagpapigil na i-sustain o panatilihing nakatingin ang ating mga mata sa pananampalataya kay Kristo? At ano yung ginagamit ng kaaway para madistract tayo sa Diyos? Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral sa umagang ito, kailangang tumingin lamang tayo sa Panginoon na siyang makapagligtas sa atin at makita natin na tayo ay mahina, nagkakamali at nagkakasala. Purihin ang Panginoon, and God bless.